Dear Tita L, paano kung yung dahilan kung bakit ako na-fall sa partner ko ay ayun din yung magiging dahilan na magdalawang isip ako sa aming relasyon. Tawagin niyo na lang po ako sa ngalang Angie, 24 years old. Nakilala ko po ang partner ko na si Ken sa pamamagitan ng isang common friend namin. Na-interview po nila ako para sa isang project nila noong college at doon po nagsimula ang lahat. Matapos magkapalitan ng social media at magpansinan o magpapansin sa isa't isa, sinubukan po naming kilalanin ang isa't isa pa. Ang dating stage namin, maayos, Tita L, at masasabi ko talagang nakilala ko ng husto si Ken. Pareho na rin kaming naipakilala ang isa't isa sa aming mga pamilya at doon ko naramdaman na mas lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Isa kasi yun sa dahilan kung bakit ako tuluyang na-fall kay Ken. Sobrang family-oriented niya kasi, Tita L. Sa tuwing bibisita ko sa kanila, kitang-kita ko yung closeness ng pamilya nila. Nasa iisang compound lang sila kung saan magkakalapit lang talaga yung bahay ng mga kamag-anak niya. Nang magsimula kaming magtrabaho at magkaipon, kahit papano ay nagdesisyon kaming magsama na sa iisang bubong, Tita L. 2 taon na po kaming nagsasama ni Ken sa iisang bubong. Pero sa bubong na ito, kasama pa rin po ang pamilya niya. Wala naman sa akin problema, Tita L, dahil may maayos naman kaming relasyon ng pamilya niya. Hindi rin siya tulad ng mga nasa pelikula na mahirap pakisamahan. At gusto ko rin naman ang naging setup dahil madalas na kaming magkasama. Pero sa 2 taon namin dito, Tita L, gusto ko na rin bumukod. Bumukod na kami na lang sanang 2. Dahil kahit hindi man sila mahirap pakisamahan o pakisamahan, nahihiya pa rin po ako minsan. Nabanggit ko na rin ito kay Ken. Ang kaso, gusto niya na kasama rin sa pagdedesisyon ang pamilya niya. Kailangan daw muna niyang kausapin ang pamilya niya. Ilang buwan na ulit ang nakalipas pero hindi pa rin namin ito ulit na pag-uusapan. Pakiramdam ko minsan ayaw niya talagang bumukod kaming 2. Pareho naman na kaming capable na bumukod, Tita L. Kaya alam kong hindi yun ang dahilan kung bakit hindi kami makabukod-bukod pa. Pinakamamahal ko kay Ken ang relasyon niya sa pamilya niya. Pero paano kung ito rin ang gusto kong lagyan ng boundary para sa relasyon naming 2? Maraming salamat po sa pakikinig at sana marinig ko ang payo ninyo sa sitwasyon ko, Tita L. Angie, ang hirap nga naman nun na nasa isang bubong kayo. Tapos, pag naglalaba ka, nakikita nila yung pantit bra mo. Hindi ka makapaglaba sa banyo. At hindi mo doon maisabit ang pantit bra mo, te. Dahil may iba pang gagamit ng banyo. Oh, di ba? Kung nilaban mo naman sa labas, makikita ng future father-in-law mo, ay, ayun pala yung panty nung jowa nung anak ko. Mahirap nga naman. Minsan yung gusto mong mag-relax, 'di ba? Syempre, obligado ka na nakakahiya. Sabi mo nga, 'di ba? Nakakahiya na hindi ka gumalaw. Syempre, tutulungan mo si nanay sa kusina, sa paghuhugas ng pinggan or whatever, sa pagluluto, yung sa paraang makakaya mo. Nakakahiya nga naman. Baka mamaya matag ka pang tawad naman nito, di ba? Kahit pa sabihin mo walang sinasabing masama, minsan we can't help but get aning, no? O praning sa maaaring sabihin. Tama naman yon. Kaya lang, bago kayo bumukod, napag-usapan nyo na bang magpakasal? Kasi sorry ha, kung old-fashioned ako, parang based on your kwento, kayo tumira lang sa isang bubong together but you didn't get married. Am I right?
Parang hindi pa kayo kasal, naisipan nyo na lang na isang araw, halika, magsama na tayo sa isang bubong at sa bubungan ng aming pamilya. Parang ganun ang nangyari. 'Di ba? Siguro bago kayo tuluyan magdesisyon na bumukod, bakit hindi nyo muna pag-usapan ng marriage? 2 years pa lang kayong together? Tama ba? 2 years pa lang kayong together and you decided after 2 years that you would want to live in the same roof together. Hindi pa kayo kasal. At 2 years pa lang kayong nagkakasama. Marami pang ilalabas na ugali si Ken at ikaw din marami ka pang ilalabas na ugali na hindi alam ni Ken. Hindi sapat na batayan yung matagal na ba yung 2 years? Akala mo lang yun, te. Though, mahaba-habang panahon na talaga yon para sa isang relationship. But still, 2 years is not enough para kilala mo na ang isang tao. Pero sa aspeto na family-oriented yan, jowa mo, bihira na lang ang ganyan na. Dapat mas i-treasure mo pa nga siya. San ba tayo nanggagaling, Angie? Nafe-feel mo ba na parang mamas boy siya o papas boy siya? San ba tayo nanggagaling? Kasi ayaw niya na bumukod, nararamdaman mo na ayaw niyang bumukod. Baka may dahilan. Because he is family-oriented, malamang he is also conservative. In a way, conservative because, well, nag-live-in na nga kayo, no? Pero malay mo, bago yung bukod ng bahay, baka gusto ka muna niyang pakasalan. Bago kayo magsama sa isang bahay na matatawag niyong inyo. Kasi kung ako yung tatanungin mo, bago pa lang yung relasyon ninyo, 2 years. Wala pa yun. Mas maganda siguro kung pag-usapan nyo muna ulit. Kung decided ka na ba talaga na bumukod. And siguro kung eventually gusto na rin niyang bumukod, kausapin nyo ng maigi yung mga magulang ni Ken. Na unang-una, nagpapasalamat kayo na pinatuloy ka niya sa pamilya nila. Kahit hindi pa kayo kasal. Pangalawa, dahil naging mabuti kayong, naging mabuti silang pangalawang magulang sa'yo. Hindi ka tinratong iba. Hindi ka inapi. Yun nga lang, gusto nyo nang bumukod. And sana maunawaan nila. Wala naman sigurong issue na hindi nadadaan sa matinong usapan. Pero siguro kung ayaw bumukod ni Ken, intindihin mo rin siya because maybe may pagka-conservative nga yung upbringing sa kanya ng pamilya niya. Kailan ba yung, puwera kahapon, nung isang araw, di ba? Yung storya naman natin is marriage before sex. Baka naman etong si Ken, marriage before lipat bahay. Hindi ba? Kasi ibang usapan na yon Kapag lumipat na kayo ng bahay, ibig sabihin nun, handa ka nang bumuo ng isang pamilya. Hindi ko kasi alam kung gaano ka-conservative ba tong si Ken. Pero kasi sabi mo, no, college pa lang magkakilala na kayo. At saka 24 pa lang kayo, siguro naman ikaw ang unang babaeng itinira niya sa bahay nila. Kasi baka mamaya hindi mo alam, lahat pala ng babae na naging jowa niya, itinira niya sa bahay niya. Ay! Mas may twist yun, mas may plot twist yun, nakakaloka yun, hindi ba? Feeling special, main character, Disney princess. Yun pala, lahat naman ng babae naging jowa, tinira doon sa bahay. Huwag ganun, di ba? Tsaka Angie, ang bata nyo pa. 24 ka lang. I'll give you 5 years more, magbabago pa ang isip mo. Isipin mo na lang siguro na, siguro kung hindi talaga kaya, baka nag-iipon si Ken para sa future nyong dalawa.
Yan na lang ang isipin nyo. Or mag-usap kayo ng masinsinan bakit ayaw niyang mag-move out sa bahay nila. May gold pala sa ilalim, ano? Charing. Okay, Angie, sana nakatulong. Isipin mo, bata ka pa. For all we know, hindi si Ken ang maging forever mo. Bata ka pa, 24 ka lang. Relax, take it easy sa pakikipagrelasyon.